We got to win it. We got to win it. I hope you're all there to support us. We need all your support. And thanks for coming. All the best. Be sure you come there and support us. And make sure you wear blue so we're all together on it. All the best. Thank you guys sa support. God bless. See you guys later. Support us. Hey, come support us. We're gonna play all for you guys. So looking forward. We hope to see you at the games. And yes, we'll do this one for you guys. Naka-focus ngayon ang Gilas Pilipinas na manalo against Angola to arrange a grand showdown against Italy. Marami ang nagsasabing ang Angola ang pinakamahina sa ating grupo, pero the last time we met ay tinalo tayo ng Angola. Pero iba na ang team natin ngayon at napakalakas na. Pero gaano nga ba kalakas ang Gilas Pilipinas ngayon? Well, napakalakas. Dahil kahit binangko sina Kai Sotto at CJ Perez ay muntik pa nating talunin ang Dominican Republic. Ang kulang na lang ng Gilas ay counting teamwork pa at konting pasahan ng bola, and I think we will be fine against Angola. Kulang na lang natin ang tulong na galing kay Kai Sotto, and once Kai Sotto gets his bearing ay siguradong magiging unstoppable na ang Gilas. Kaya napaka-interesting matchup ito dahil hindi rin magpapatinag ang Angola, and they have the length and athleticism na magpapahirap sa buhay ng mga Gilas players. As usual, sasandalan pa rin natin si Jordan Clarkson para sa scoring at sa steady presence ni Junmar Fajardo. Speaking of Junmar Fajardo, ay niyanig ang katawan niya nang bigla na lang siyang suntukin ng Dominican Republic player sa abdomen. Nangyari ba? Ano ba nangyari? Hindi ko alam eh. Tumatakbo lang ako tapos sinunok niya ako. Parang nayanig yung laki nun eh. Hindi naman ano yun eh. Hindi naman maliit yun. Kinumpirma ni Junmar Fajardo ang nakita ng mga tao online sa unang laro ng Gilas Pilipinas sa FIBA Basketball World Cup na siya ay tinamaan ng malupit na suntok mula sa big man ng Dominican Republic na si Angel Delgado noong Biyernes ng gabi. Oo nga, said Fajardo, when asked about Delgado punch after Gilas Pilipinas held practice on Saturday night on the eve of their next game against Angola. Hindi ko nga alam tumatakbo lang ako tapos sinuntok niya ako, said the soft-spoken Fajardo. Sinabi ng big man ng San Miguel na siya ay sobrang nakatutok sa laro na hindi man sumagi sa kanyang isipan ang maghigante. Hindi worth it. Hindi naman nawala sa focus. Siyempre parang nayanig din ako. Ang laki nun hindi naman maliit yon. Kailangang focus lang sa game, sabi ni Fajardo. Samantala, sa kanilang unang laro sa 2023 FIBA Basketball World Cup sa Okinawa, Japan, ibinandera ni Luka Doncic ang kanyang Gilas at naghari ang Slovenia laban sa Venezuela 100-85. Bilang isa sa mga pinakadakilang bituin sa NBA na lumalahok sa taong ito, napatunayan ni Doncic ang kanyang husay sa kanyang debut sa torneo. Nagtala siya ng impressive 37 points, ang pinakamataas na output ng isang manlalaro sa tournament. Agad niyang kinuha ang kontrol ng laro mula sa simula at nagtala siya ng 14 points mula sa 21 points ng Slovenia sa unang yugto na pantay sa puntos ng buong koponan ng Venezuela. Kahit na may 5 manlalaro ng Venezuela na may double-digit points, hindi ito naging hadlang sa Slovenia na umabante ng hanggang 19 points sa huling yugto ng laro. Sinamahan ni Mike Tobey 21 points at Clement Prepelic 18 points sa Luka Doncic sa pagsasagawa ng nakamamatay na scoring trio ng world number 7 team. Matapos hindi makapasok sa World Cup noong 2019,
napanatili ni Doncic at ng kanyang koponan ang perpektong win streak ng Slovenia sa tournament openers mula nang nag-debut siya noong 2006. Maglalaro ang Slovenia kontra Georgia habang haharap naman ang Venezuela sa Cape Verde sa patuloy na aksyon sa Group F sa Lunes. At kahit pa mabagal ang kanilang simula, pinatunayan pa rin ng Team USA na mas malakas sila kumpara sa New Zealand's Tall Blacks. Nailampaso ng mga Americans ang kanilang hindi magandang umpisa at pinaluyo ang kanilang lamang sa likod ng isang koponan na may mahusay na forward na si Paolo Banchero sa gitna at ipinakita nila ang kanilang kakayahan na magwagi sa 2023 FIBA World Cup sa pamamagitan ng isang 99-72 na tagumpay laban sa New Zealand nitong Sabado ng gabi sa Mall of Asia Arena. Ang mga Americans ay nabaon ng 10 points, ngunit agad na nagbukas ng switch sa tulong ni Anthony Edwards at Austin Reeves upang mawala ang kalamangan sa katapusan ng unang quarter. Pero ang koponan ni Banchero ay nag-udyok ng agwat sa second half. At nagpakita ang Serbia ng kanilang layunin na magtagumpay sa FIBA World Cup ngayong taon matapos ang pagwagi laban sa China 105-63 sa kanilang debut sa Sabado ng gabi sa Smart Araneta Coliseum. Isang malakas na tama para kay dating coach Dordervich at sa bansang China. The Team Dragons were on the game only in the early part and pulled away for good at the break 55-34. Sina Bogdan Bogdanovic and Manja Marinkovic ay parehong nakakuha ng 14 points upang dalhin ang Serbia sa 42 points na panalo laban sa koponan ng China, na ngayon ay hawak na ng dating Serbian coach na si Sasha Dordervich. Ang controversial na Serbian coach ay nagdiriwang ng kanyang ika-56 na kaarawan nitong Sabado. At ginawang mahaba ng mga Serbian ang gabi para sa naturalized player ng China na si Kyle Anderson sa kanyang unang laro sa World Cup. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.